Sumulat siya ng mga panukalang batas upang palakasin ang mga batas laban sa korupsyon. Siya isang patuloy na banta sa mga gustong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Ginawa siya nitong maraming makapangyarihang kaaway. Nakatanggap siya ng hindi mabilang na banta sa buhay sa buong kanyang karera. Ngunit tila mas pinalakas lamang siya ng mga banta at mas naging determinado. Ipinakita niya sa mga Pilipino na ang isang tao na may tapang at integridad ay maaring tumayo laban sa mga higante ng korupsyon. Siya ang Dragon Lady, at ang kanyang apoy ay nilayon upang linisin ang bansa. Noong 2014, hinarap ni Miriam Defensor Santiago ang kanyang pinaka-personal at pinakamahirap na laban. Inanunsyo niya sa publiko na na-diagnose siya ng stage 4 lung cancer. Ang balita ay kinagulat ng bansa. Ang Iron Lady na tila hindi matatalo ay humaharap ngayon sa isang matinding sakit. Ngunit sa tunay na estilo ni Miriam, hinarap niya ito ng may tapang at maging pagpapatawa. Sinabi niya sa publiko, "Hindi ako natatakot sa kamatayan." Nangako siyang lalabanan ang kanser ng buong lakas. Nagsimula siya ng paggamot. Sa loob ng ilang panahon, tila nananalo siya sa laban. Idineklara pa niya na kontrolado ang kanyang kanser. Noong 2016, nagpasya siyang tumakbo bilang pangulo sa huling pagkakataon. Ito ay isang matapang at nakaka-inspire na desisyon. Gusto niyang bigyan ng mga Pilipino ng huling pagkakataon. Ang kanyang kampanya ay naiiba sa iba. Hindi siya makadalo sa maraming rally dahil sa kanyang kalusugan. Ngunit ang kanyang presensya ay malakas pa ring naramdaman. Social media, mga debate sa pagkapangulo. Matapos ang eleksyon noong 2016, mas lalong lumala ang kanyang kalusugan. Palagi siyang nasa ospital. Kaunti lamang ang natatanggap na balita ng publiko dahil humiling ang kanyang pamilya ng privacy. Ipinagdasal ng bansa ang kanyang paggaling. Mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Sa umaga ng Setyembre 29, 2016, inihayag ang malungkot na balita. Pumanaw si Miriam Defensor Santiago ng payapa sa kanyang pagtulog sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. 71 taong gulang siya. Nagdulot ng alon ng kalungkutan ang balita sa buong bansa. Habang malinaw ang opisyal na kuwento ng pagkamatay ni Miriam, isang laban na natalo sa kanser, halos agad na nagsimula ang mga bulong. Sa isang bansa kung saan ang politika ay maaring maging isang mapanganib na laro, hindi nakakagulat na nagsimulang magtanong ang mga tao. Maraming makapangyarihang kaaway ang nagawa ni Miriam sa buong kanyang karera. Inilantad niya ang mga tiwaling opisyal. Nakipaglaban siya sa mga sindikato ng krimen. Hinamon niya ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa.